itinaboy sa mismong araw ng kasal. Habang nagpapakasaya ang pamilyang inakala kong kakampi sa yaman ng aking mga magulang, ibinenta nila ako bilang pamalit na nobya sa isang lalaking pinandirihan ng buong mundo. Wala kang utang na loob, Veronica. Bayaran mo ang pakain namin sa'yo. Sigaw ng babaeng nag-alaga sa akin. Ngunit ang akalang parusa ay naging simula ng aking pagbangon. Paano kung ang lalaking itinapon nila ay ang tanging magiging sandigan ko? Isang malaking pagkakamali na kinupkop pa kita mula nang mamatay ang mga magulang mo. Wala kang utang na loob. 10 taon kitang pinakain at binihisan. Tapos ngayon magdadabog ka dahil inutusan kitang magluto? Ang malupit na boses ni Doña Carmen ay tila patalim na humihiwa sa mainit at mausok na hangin ng kusina. Walang ginawang pagdadabog si Veronica. Sa katunayan, tahimik niyang hinahalo ang kumukulong kaldereta sa ibabaw ng nag-aapoy na kalan habang tinitiis ang hapdi ng sariwang hiwa sa kanyang hintuturo. Ang kanyang mga kamay na dapat sana ay makinis at inaalagaan para sa isang dalagang kasing edad niya ay puno ng kalyo at maliliit na pilat dahil sa walang tigil na paggawa sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz. Isang malungkot na kabalintunaan na habang tinatawag siyang palamunin at pabigat, siya ang nagpapakain at nagpapanatili ng kaayusan sa buhay ng mga taong umangkin sa kanyang kalayaan. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagod, pilit niyang isinisiksik sa kanyang isipan ang utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya. Pumasok si Mayet na magulo ang buhok at namumula ang mukha sa matinding galit. Marahas niyang ibinato ang isang makapal na sobrang naglalaman ng mga imbitasyon para sa kanyang kasal na nagkalat sa makintab na sahig ng sala. "Mommy, I am not marrying that monster. Cancel the wedding right now," sigaw ni Mayet habang nanginginig ang buong katawan sa inis. Totoo ang mga chismis. Tyron Sylvester is ruined. Sunog daw ang kalahati ng mukha niya dahil sa aksidente. At pabagsak na ang kumpanya nila. Ayokong itali ang buhay ko sa isang pangit na pulubi na magiging katatawanan lang ng mga kaibigan ko. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ni Doña Carmen. Ang pag-atras sa kasal ay nangangahulugan ng pagkawala ng pinakamalaking pondo na sasagip sa lumulubog nilang negosyo. Hindi nila maaaring talikuran ang mga Silvestre, ngunit hindi rin niya maaaring isakripisyo ang kaisa-isang anak sa isang lalaking na balot ng kahihiyan. Dahan-dahang lumingon ang matanda at tumama ang kanyang nanlalamig na paningin kay Veronica na nakatayo malapit sa hamba ng pinto, bit-bit ang isang tray ng pagkain. Kung ayaw mong magpakasal, may ibang isusuot ang trahe de boda bukas. Malamig at formal na pahayag ni Doña Carmen. Itinuro niya ang nanginginig na dalaga. Ikaw ang papalit kay Mayete. Ikaw ang pakakasalan ng lalaking iyon. Naramdaman ni Veronica ang biglaang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang mga pamilyar na kagamitan sa loob ng kusina ay biglang naging tila mga dayuhang nakatingin sa kanyang pagkawasak. Nabitawan niya ang hawak na pamunas, isang tahimik na patunay ng matinding pagkabigla na dumaloy sa kanyang mga ugat. "Tita, parang awa niyo na po. Hindi ko kilala ang lalaking iyon," pakiusap ni Veronica. Halos magmakaawa ang kanyang nanghihinang boses habang unti-unting lumalapit sa ginang. "Gagawin ko po ang lahat ng iutos ninyo sa bahay na ito. Huwag niyo lang po akong ipagbilis sa ganitong paraan." Ngunit walang puwang ang awa sa puso ni Doña Carmen. Lumapit ito at pilit na idiniin ang isang nakarolyong kontrata ng kasunduan sa dibdib ni Veronica. "Wala kang karapatang tumanggi. Utang mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi ka pipirma ngayon din, ipapasunog ko ang kahon ng mga lumang gamit ng mga magulang mo. Palalayasin kita sa pamamahay na ito nang walang kahit anong dala. Mamamatay ka sa gutom sa lansangan at walang makakaalala sa iyo." Nanikip ang lalamunan ni Veronica. Ang alaala ng kanyang ina at ama, nakasilid sa nag-iisang kahong kahoy, ang tanging yaman na hawak niya sa mundong ito,
Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang marahan siyang naupo sa harap ng mesa at inabot ang pluma. Bawat guhit ng kanyang pirma ay parang paglalagay ng bigat sa sarili niyang mga kamay. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, isang mainit na luha ang pumatak at bumasa sa tinta ng kanyang pangalan. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang dulo ng kanyang manggas. Hindi niya hahayaang makita ng mag-ina ang kanyang tuluyang pagkadurog habang nagdiriwang ang mga ito sa sala dahil sa tagumpay ng kanilang pansariling kaligtasan. Sa kalaliman ng gabi, ang madilim na kalangitan ay nagbuhos ng malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kapalaran ng isang inosenteng kaluluwa. Nakaupo si Veronica sa loob ng isang malamig at itim na sasakyan. Mahigpit na nakakuyom ang mga nanginginig na daliri sa isang sirang kwintas na pilak na pag-aari ng kanyang ina. Ang makina ng sasakyan ay walang tigil sa pag-ugong, isang tuloy-tuloy na panginginig na tila nagdadala sa kanya pababa sa isang walang hanggang kailaliman ng impyerno. Habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng syudad na lumalabo sa likod ng basang bintana, isang nakakapanghalinang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang sugatang isipan. Makakayanan kaya niyang mabuhay sa piling ng isang halimaw? O ito na ba ang tuluyang katapusan ng kanyang pag-asa? Ang maringal na tarangkahan ng mansyon ng mga Silvestre ay dahan-dahang bumukas, sumalubong sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, na tila naguhugas sa madilim na gabi. Bumaba si Veronica mula sa sasakyan, pilit na itinatago ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod habang nakatingala sa naglalakihang haligi ng bahay na magiging bagong kulungan niya. Sa bawat hakbang niya papasok sa malawak at malamig na bulwagan, pakiramdam niya ay naglalakad siya patungo sa bibig ng isang halimaw. Hinigpitan niya ang hawak sa sirang kwintas ng kanyang ina. Inaasahan na anumang oras ay sasalubungin siya ng sigaw, panlalait, at parusa mula sa lalaking pinandirihan at tinakasan ni Mayet. Isang matangkad na figura ang unti-unting lumabas mula sa anino ng ikalawang palapag. Nanikip ang dibdib ni Veronica at napapikit siya ng mariin. Hinihintay ang bagsik ng isang taong inilarawan bilang isang sunog at lumpong nilalang. Ngunit nang tumapat ang liwanag sa mukha ng lalaki, natigilan siya. Walang saklay, walang nasunog na buong katawan. Nakatayo sa kanyang harapan si Tyrone Silvestre. Tuwid ang tindig, nakasuot ng maayos na damit, at nag-uumapaw sa tahimik na kapangyarihan. Mayroon itong malalim na pilat sa kanang pisngi, isang marka ng nakaraan, ngunit hindi nito natabunan ang kakisigan at talim ng kanyang mga mata. Walang bakas ng kahinaan sa lalaking ito, tanging isang malamig na pader na nagtatago ng hindi mabilang na lihim. I know you are not Mayet, at alam kong napilitan ka lang. Malamig ngunit mahinahong pahayag ni Tyrone. Ang kanyang boses ay malalim, umaabot sa pinakasulok ng tahimik na bulwagan. Inilantad ni Veronica ang kanyang sarili sa inaasahang sampal o pagbato ng mga gamit. Nakasanayan na ng kanyang katawan ang pananakit sa tuwing may hindi nasusunod sa mansyon ng mga De La Cruz. Yumuko siya at bahagyang iniurong ang mga balikat, handa sa anumang sakit. Subalit lumipas ang mga segundo at walang dumaping kamay sa kanyang balat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Tyrone na naglakad patungo sa isang pinto sa gilid at naghihintay na sumunod ang dalaga. Dinala siya nito sa isang napakalawak na kwarto na naiilawan ng malambot na liwanag mula sa isang aranya. May isang malaking kama na nababalutan ng makapal at malinis na kumot. Para kay Veronica, nasanay matulog sa isang manipis na banig sa tabi ng maalinsangan at mausok na kusina. Ang tanawing ito ay isang panaginip na nakakatakot ang kinin. Lumapit si Tyrone sa isang maliit na mesa at naglapag ng isang baso ng maligamgam na gatas. Napansin ng lalaki ang walang tigil na panginginig ng mga balikat ni Veronica, ang matinding takot na nakaguhit sa mga mata nito na tila isang hayop na nasukol sa sulok. Sa halip na lumapit pa,
Dahan-dahang umatras si Tyrone ng 2 malalaking hakbang, isang tahimik na pagbibigay ng espasyo, isang paggalang na hindi kailanman naranasan ni Veronica sa buong buhay niya. Wala kang utang na loob sa bahay na ito, Veronica. Patuloy ni Tyrone habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Walang maniningil sa'yo ng kahit ano rito. You do not have to serve anyone. Malaya kang gawin ang gusto mong gawin at walang mananakit sa'yo sa ilalim ng bubong na ito. Habang nakatalikod si Tyrone upang magbigay ng pagkakataon kay Veronica na makapag-isip, dumukot ito ng isang lumang orasan sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at tahimik na pinagmasdan ang nakatago sa loob, isang lihim na hindi pa handang ibahagi sa mundo. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang malamig na paningin ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa habang nakatitig sa lumang bagay bago niya ito muling ibinalik sa loob ng kanyang kasuotan. Magpahinga ka na. Walang gigising sa'yo bukas ng maaga, mahinang bilin ni Tyrone. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid at maingat na isinara ang pinto. Iniiwan ang dalaga sa isang malalim at hindi pamilyar na kapayapaan. Nanatiling nakatayo si Veronica sa gitna ng malawak na kwarto. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga braso, inaantay na bumalik ang lalaki upang bawiin ang mga sinabi nito, upang sumigaw o upang ipamukha sa kanya na isa lamang siyang biniling alila. Sanay ang kanyang katawan at isipan sa mga patibong ng kabaitan ng mga De La Cruz, kung saan ang bawat pabor ay may katumbas na matinding panunumbat. Ngunit lumipas ang mga minuto at walang sinumang dumating. Walang nag-utos na maglinis siya, walang boses na bumasag sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na mesa at tiningnan ang baso ng gatas. Ang init na nagmumula sa baso ay unti-unting gumapang sa kanyang nanginginig na mga palad nang hawakan niya ito. Tila isang mahigpit na yakap na nagpapatahan sa kanyang namumuong takot. Iniangat niya ito sa kanyang mga labi at uminom. Ang bawat paglagok ay nagdala ng kakaibang ginhawa, isang pakiramdam ng pag-aalaga na matagal na niyang ibinaon sa limot mula nang mawala ang kanyang sariling ina. Lumapit siya sa gilid ng malambot na kama. Hinaplos ng kanyang magagaspang at sugatang mga daliri ang makapal at malinis na kumot. Sa nakalipas na higit 1 dekada, ang tanging naging pahingahan niya ay ang matigas at malamig na sahig sa tabi ng mausok na kusina. Sa pagdampi ng kanyang katawan sa kutsyon, isang matinding alon ng emosyon ang biglang sumalpok sa kanyang dibdib. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hanggang sa tuluyan itong bumagsak at naglandas sa kanyang mga pisngi. Umiling-iling siya. Sinusubukang pigilan ng paghikbi, ngunit hindi na niya makontrol ang panginginig ng kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naiyak si Veronica, hindi dahil sa hapdi ng palo, hindi dahil sa talim ng mga masasakit na salita, kundi dahil sa labis na kaluwagan. Naiyak siya dahil sa wakas, nakahiga siya sa isang lugar kung saan walang mananakit at aalipin sa kanya. Ngunit sa kabila ng unti-unting pagtahan ng kanyang mga luha, isang mabigat na katanungan ang hindi maalis sa kanyang sugatang isipan. Hanggang kailan magtatagal ang panandaliang paraisong ito at ano ang tunay na kapalit ng kabutihang ipinapakita ng lalaking nabubuhay sa dilim? Ang init ng gatas na dahan-dahang nagpapatahan sa kanyang sikmura ay nagsilbing tanging kakampi niya sa gabing iyon, isang maliit na binhi ng pag-asa na natatakot pa rin siyang diligan ng tiwala. Ang sikat ng araw ay marahang dumampi sa mukha ni Veronica, nagdadala ng isang uri ng umaga na labis na nakakapanibago para sa kanya. Walang matalim na sigaw mula kay Doña Carmen na bumasag sa kanyang pagtulog at walang mabibigat na utos na naghihintay bago pa man niya maidilat ang kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang katawan ay nakondisyon sa walang tigil na paggawa, kaya't ang biglaang katahimikan ng malawak na mansyon ng mga Silvestre ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay na maging walang silbi.
Upang pakalmahin ang kanyang sarili, nagpasiya siyang magayos at maglinis sa malaking aklatan ng bahay. Habang pinupunasan ng kanyang magagaspang at kalyadong mga kamay ang mga antigong istante ng libro, ang biglaang pag-ilaw at panginginig ng teleponong ipinahiram sa kanya ay nagpabagal sa pagtibok ng kanyang puso. Nang makita niya ang pangalan ng tumatawag, tila may yelong gumapang sa kanyang gulugod. Kamusta ang unang gabi mo sa impyerno, Veronica? Kinaya mo ba ang mukha ng halimaw? Ang mapanguyam na tinig ni Mayet sa kabilang linya ay sapat na upang ibalik si Veronica sa kanyang mapait na realidad. Bago pa man siya makasagot, nagpatuloy ang matalim na panunumbat ng dalaga. Huwag na huwag mong iisipin na pamilya ka na nila. Isa ka lang pamalit, isang bayad utang. Tandaan mo kung saan ka galing at kung sino ang nagpakain sa'yo nung mga panahong wala kang makain. Huwag kang magkakamaling kalimutan ng utang na loob mo sa pamilya ko dahil anumang oras pwede kitang bawiin at ibalik sa basurahan kung saan ka namin pinulot. Tuluyang namatay ang linya, iniiwan si Veronica na nakakuyom ang mga nanginginig na kamao. Ang matinding bigat sa kanyang dibdib ay tila pumipigil sa kanyang paghinga. Upang maibsan ang paninikip ng kanyang lalamunan, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng mga nakatambak na gamit sa pinakasulok ng aklatan. Sa kanyang pag-atras, bahagyang nasagi ng kanyang braso ang isang malaki at matibay na kahunggawa sa kahoy. Nang ibaba niya ang kanyang paningin, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang mismong kahon ng mga alaala ng kanyang mga magulang na pinagbantaang susunugin ni Doña Carmen noong gabi ng kasal. Wala siyang ideya kung paano ito napunta sa loob ng aklatan ni Tyrone, ngunit ang matinding pananabik ay nagtulak sa kanya upang maingat na buksan ang takip nito. Sa ibabaw ng mga lumang damit at litrato, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na kwaderno, ang lumang recipe book ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang kupas na pabalat. Iniangat niya ang kwaderno malapit sa kanyang muka at pumikit. Sa paglanghap niya sa mga lumang pahina, naramdaman niya ang halimuyak ng banilya at lumang papel, isang amoy na nagdala sa kanya pabalik sa mainit na yakap ng kanyang ina bago mangyari ang trahedya. Isang mainit na luha ang tahimik na tumakas mula sa kanyang mga mata, isang luha ng pangungulila na matagal niyang pinigilang pumatak. Ngunit nang buklatin niya ang pahina kung saan nakasulat ang paboritong recipe ng kaldereta, ilang nakatuping papel ang dahan-dahang nahulog at nagkalat sa sahig. Maingat niya itong pinulot. Ang mga ito ay lumang bank deposit slips na nakapangalan sa negosyo ng kanyang ama. Sa ilalim ng mga resibo ay isang maikling liham na isinulat mismo ng kanyang tatay, puno ng pagmamadali at kaba. Binasa ni Veronica ang mga letrang, tila dumudurog sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Nakasaad sa liham ang mga nakapangingilabot na salita tungkol sa malawakang pandadaraya ni Don Federico de la Cruz at kung paano unti-unting ninanakaw ng lalaki ang pondo ng kanilang kumpanya. Sa likod ng huling resibo, may nakasulat na isang mahabang numero ng bank account na hindi niya maintindihan kung kanino no nakapangalan. Nang hina ang mga tuhod ni Veronica, bumagsak siya sa malamig na sahig habang nakakuyom ang mga daliri sa mga papel na naglalaman ng katotohanan. Ang kanyang mga magulang ay hindi namatay sa isang simpleng aksidente. Ang pamilyang tinuring niyang tagapagligtas, ang mga taong pinaglingkuran niya ng nakayuko at buong pusong pinag-alaya ng kanyang utang na loob ay ang mismong mga taong may kasalanan sa pagkawasak ng kanyang buhay. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo. Sinusubukang pigilan ang isang malakas na paghagulgol na nagbabantang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap na palitan ng isang nakakapangilabot na pagkamulat. Mula sa kanyang likuran, ang tahimik na ritmo ng mga yate na gawa sa balat na sapatos ay nagpapahiwatig ng pagdating ng isang tao. Hindi na nagawang magtago ni Veronica. Nakita siya ni Tyrone na nakaupo sa sahig,
Humihikbi habang yakap ang mga dokumentong matagal nang nakabaon sa alikabok ng nakaraan. Sa halip na magalit sa kanyang pangingialam, dahan-dahang lumuhod si Tyron sa kanyang harapan. Tila naging isang malaking pananggalang ang anino ng lalaki na yumakap sa nanginginig na anyo ng dalaga. Hindi nito inagaw ang mga papel. Sa halip, tinitigan siya nito ng may kalmado ngunit malalim na pag-unawa. Handa ka na bang malaman ang totoong kwento? Mahinang tanong ni Tyron. Ang kanyang boses ay tila isang matibay na angkla sa gitna ng unos na nararanasan ni Veronica. Nang mag-angat ng tingin ang dalaga, nakita niya ang mga mata ni Tyron na puno ng madilim na sikreto. Naghihintay na ibunyag ang mga lihim na matagal na nilang parehong pinapasan. Inalalayan ni Tyron si Veronica na tumayo mula sa malamig na sahig ng aklatan. Ang magagaspang at nanginginig na mga kamay ng dalaga ay maingat niyang hinawakan. Tila nag-iingat na hindi mabasag ang natitirang piraso ng pag-asa sa puso nito. Dinala niya si Veronica sa isang malambot na upuan malapit sa malaking bintana. Ang mga lumang resibo at ang liham ng kanyang ama ay nakapatong na ngayon sa silyang gawa sa kahoy. Mga tahimik na saksi sa kasamaang matagal nang ibinaon ng pamilya De La Cruz. Tahimik na umiiyak si Veronica, pilit na pinapakalma ang matinding sakit na sumisira sa kanyang dibdib. Dahil sa katotohanang ang mga taong pinaglingkuran niya ng buong buhay ay ang mismong mga pumatay sa kanyang mga magulang. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Veronica. Basag ni Tyron sa nakakabinging katahimikan. Ang kanyang malalim na boses ay nagdadala ng isang pambihirang kapanatagan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at tinuro ang makapal na pilat sa kanyang kanang pisngi. Matagal ko nang iniimbestigahan ang pagbagsak ng kumpanya ng pamilya ko. Ang pilat na ito, hindi ito mula sa isang simpleng aksidente. Gawa ito ng mga taong tinawag kong kaibigan, mga taong binayaran at kinasabwat ni Don Federico de la Cruz upang patahimikin ako noong nalaman ko ang pagnanakaw nila sa aming pondo. Nag-angat ng paningin si Veronica. Ang kanyang mga matang puno ng luha ay sinalubong ang nanlalamig, ngunit matatag na mga mata ni Tyron. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang lalaking nasa kanyang harapan ay hindi isang halimaw na dapat katakutan, kundi isang sugatang mandirigma na katulad niya ay pinagkaitan din ng katarungan. Kailangan nating magpanggap, patuloy ni Tyron habang maingat na inaayos ang mga dokumento sa mesa. We need to show them a perfect married couple. Kailangan nilang isipin na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Pababagsakin natin sila mula sa itaas. Pero kailangan ko ang buong tiwala mo. Tutulungan kitang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Tumango si Veronica. Ang kalungkutan sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang matibay na paninindigan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinubukang basahin muli ang mga detalye sa liham ng kanyang ama. Sa paglipas ng oras, ang sikat ng araw mula sa bintana ay naging masyadong matalim, tumatama ng direkta sa kanyang muka at nakakasilaw sa kanyang paningin. Bago pa man siya makakilos upang lumipat ng pwesto, inangat ni Tyron ang kanyang malaking palad at maingat na iniharang sa tapat ng sinag ng araw. Ang anino ng kanyang kamay ay nagbigay ng masisilungan sa mga mata ni Veronica. Hinahayaan siya niyang patuloy na makapagbasa ng walang kahirap-hirap. Isang napakasimpleng kilos, ngunit nagdala ito ng matinding init sa nanlalamig na dibdib ng dalaga. Hindi sanay si Veronica na isinasaalang-alang ng ibang tao ang kanyang kaginhawaan. Pagsapit ng gabi, dinala ni Tyron si Veronica sa malawak na hapagkainan. Walang ibang tao sa paligid, walang mga matang mapanghusga, at higit sa lahat, walang boses na naguutos sa kanya na maghugas ng plato o maghain ng pagkain. Pinaghila siya ni Tyron ng upuan at maingat na inalalayan hanggang sa makaupo siya. Kinuha ng lalaki ang malaking sandok at sinimulang lagyan ng mainit na sabaw at masaganang ulam ang mangkok ni Veronica. Nakatitig lamang si Veronica sa umuusok na pagkain sa kanyang harapan.
Ang kanyang magagaspang na mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Sa buong buhay niya sa mansyon ng mga De La Cruz, siya ang laging nagluluto ng pinakamasasarap na putahe. Ngunit ang palagi niyang kinakain ay ang mga tirang lamig na nakatago sa madilim na sulok ng kusina. Ngayon, may isang taong naghahain para sa kanya. Tinatrato siyang tila isang tunay na tao at hindi isang kasangkapan. Kain na! You need to regain your strength. Malambot na utos ni Tyrone. Hindi na napigilan ni Veronica ang pag-apaw ng kanyang emosyon. Isang mainit na luha ang tahimik na pumatak mula sa kanyang mga mata at naglandas sa kanyang pisngi. Pilit niyang isinubo ang pagkain habang nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi sumita si Tyrone. Hindi ito nagtanong kung bakit siya umiiyak. Tahimik lamang itong nag-abot ng isang malinis na pamunas. Ibinibigay sa dalaga ang dignidad na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa bawat subo ni Veronica, pakiramdam niya ay unti-unting napupunan hindi lang ang gutom ng kanyang sikmura, kundi pati na rin ang matinding kauhawan ng kanyang puso para sa kalinga. Pagkatapos ng hapunan, nakita ni Veronica si Tyrone na seryosong nakatingin sa isang mensahe sa maliit na screen ng telepono nito. Ang liwanag mula sa aparato ay nagbigay ng anino sa matatalim nitong panga. Ang mga kilos ni na Doña Carmen at Mayet ay nakarating na sa akin. Mahinang pahayag ni Tyrone, tila kinakausap ang hangin, ngunit sadyang ipinaririnig sa kanyang asawa. May mga mata at tainga ako sa loob mismo ng mansyon ng mga De La Cruz na naghihintay lang ng tamang utos ko. Kumunot ang noo ni Veronica. Isang malaking katanungan ang nabuo sa kanyang isipan kung sino sa mga taong kilala niya ang palihim na naglilingkod kay Tyrone upang pabagsakin ang imperyo ng mga De La Cruz. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, ang tahimik na gabi ay biglang nawasak. Ang malalaking pintuan ng mansyon ay marahas na bumukas, iniluluwa ang isang figurang pamilyar kay Veronica. Ang nagmamadaling mga hakbang at ang matalim, mapagmataas na boses na yon ay sapat na upang magpabalik sa matinding trauma ng dalaga. Naroon si Doña Carmen walang pasabing pumasok sa pamamahay ng mga Silvestre, nakataas ang kilay at nag-uumapaw sa kayabangan. Nasaan ang walang kwentang babaeng iyon? Matining at palalong sigaw ng matanda na umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sabihin mo sa asawa niyang halimaw na lumabas siya rito. Kailangan ko ng pera para sa investment namin ngayon din at utang na loob nang ampun ninyo ang buhay niya sa akin. Nanlamig ang buong katawan ni Veronica. Tila umatras ang panahon at muli siyang naging isang aliping walang boses. Habang ang boses ni Doña Carmen ay patuloy na lumalapit, naramdaman ni Veronica ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Naiiwang nakakulong sa takot kung sapat na ba ang lakas niya upang harapin ang babaeng nagwasak sa kanyang nakaraan. Ang matalim at mapagmataas na boses ni Doña Carmen ay tuluyang bumasag sa mapayapang gabi ng mansyon. Nagdadala ng isang madilim na ulap ng kahapon na pilit tinatakasan ni Veronica. Sa pagpasok ng matanda sa malawak na sala, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, handang manliit at manumbat. Inaasahan niyang makikita ang isang kaawa-awang dalaga na nakayuko, nakauniforme ng madumi at nanginginig sa takot na tila isang asong naghihintay ng latigo. Subalit isang matinding gulat ang dumaan sa mukha ng ginangnang masilayan niya si Veronica. Nakatayo ang dalaga ng tuwid, nakasuot ng isang simple ngunit pino at malinis na kasuotan at ang kanyang mukha ay may bahagyang kulay ng sigla na hindi kailanman nakita sa loob ng mahabang panahon ng kanyang pagkakaalipin. Ang malinis na anyo ni Veronica ay tila isang tahimik na sampal sa kayabangan ni Doña Carmen na mabilis namang napalitan ng matinding galit at pagkadismaya. Akala mo ba, porket nakatira ka na sa palasyong ito ay nakawala ka na sa amin? Mataray na panimula ni Doña Carmen habang inilalapag ng marahas ang isang makapal na folder sa ibabaw ng babasaging mesa. Huwag mong kalimutan kung saan ka galing, Veronica. Utang na loob mo ang buhay mo sa akin.
Kung hindi kita pinakain at kinupkop, matagal ka nang nabulok sa lansangan. Ngayon, oras na para magbayad ka. Papirmahin mo ang asawa mo sa investment contract na ito. Kailangan namin ng pondo. Bukas na bukas din. Sa pagkarinig ng mga pamilyar na sumbat, muling naramdaman ni Veronica ang paggapang ng matinding panlalamig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging tubig at ang kanyang lalamunan ay nanikip ng husto. Pinipigilan ng anumang salitang nais kumawala. Ang mga alaala ng palo, pang-aalipusta, at walang katapusang paghihirap sa ilalim ng kamay ng matanda ay muling bumalot sa kanyang isipan. Unti-unting napayuko si Veronica. Ang kanyang magagaspang na mga daliri ay mahigpit na napakapit sa laylayan ng kanyang damit habang ang trauma ng nakaraan ay pilit siyang hinihila pabalik sa pagiging isang walang laban at sunod-sunurang alila. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng takot si Veronica, isang matangkad na figura ang tahimik na lumabas mula sa anino ng pasilyo. Hindi sumigaw si Tyrone, hindi siya gumawa ng anumang marahas na eksena upang ipagtanggol ang kanyang teritoryo. Sa halip, kalmado siyang naglakad patungo sa likuran ni Veronica. Isang malaki at mainit na palad ang marahang dumampi sa ibabang bahagi ng likod ng dalaga. Ang init na nagmumula sa kamay ni Tyrone ay tila isang matibay na pader, isang tahimik na paalala na hindi na nag-iisa si Veronica. Hindi nagsalita si Tyrone upang sagutin ang matanda. Ibinigay niya ang buong entablado sa dalaga. Ipinagkakatiwala ang kakayahan nitong lumaban habang nananatili siyang matibay na sandigan sa likuran nito. Dahil sa kalinga at suportang dumadaloy mula sa kamay ng kanyang asawa, humugot ng isang malalim na hininga si Veronica. Naiisip niya ang mga pekeng resibo at ang liham ng kanyang ama na naglalaman ng katotohanan tungkol sa kasakiman ng pamilya De La Cruz. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Sinalubong ang matalim na tingin ni Doña Carmen ng may pambihirang tapang. Hindi ko gagamitin ang asawa ko para sa kasakiman niyo. Mariin at malinaw na pahayag ni Veronica. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Wala na kayong makukuha mula sa akin. Bayad na ako sa lahat ng sinasabi ninyong utang na loob ko. Namula ang buong mukha ni Doña Carmen sa matinding pagkapahiya. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng inaapakan lamang niya noon ay may lakas ng loob na tanggihan siya sa mismong harapan niya. Tiningnan niya si Tyrone na tahimik lamang na nakatingin sa kanya ng may malamig at nakakapasong paningin dahil sa kawalan ng laban at sa matinding pag-aalboroto ng kanyang pride. Padabog na tinalikuran ng matanda ang dalawa. Habang naglalakad palayo ng mabilis patungo sa labas ng mansyon, palihim na itinigil ni Doña Carmen ang kanyang hakbang at inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Gawin niyo na ang plano B. Gigil na bulong ng matanda, isang lihim na banta na naiwan sa hangin bago siya tuluyang lumisan. Nang tuluyang makalabas ang matanda at sumara ang pinto, tila naubos ang lahat ng lakas sa katawan ni Veronica. Ang adrenaline na nagbigay sa kanya ng tapang ay biglang naglaho, dahilan upang manghina ang kanyang mga binti. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, sinalo siya ng matitibay na bisig ni Tyrone. Inalalayan siya nitong makaupo sa sofa habang mahigpit nitong hinawakan ang kanyang mga nanginginig na kamay. Ang mukha ni Tyrone ay napakalapit, puno ng pag-aalala at malalim na pag-ibig. Wala ka ng utang sa kanila. Kailanman, malambot na bulong ni Tyrone, ang kanyang hininga ay mainit na dumampi sa noo ni Veronica. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Veronica ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang sariling dibdib. Isang pambihirang emosyon na hindi dulot ng takot, kundi ng isang umuusbong na damdamin na nagpapabago sa ikot ng kanyang mundo. Ang init ng mga braso ni Tyrone na nakapulupot sa kanya ay patuloy na pumapawi sa lamig ng kanyang malagim na nakaraan. Nag-iiwan ng isang matamis na katanungan kung tuluyan na nga ba siyang ligtas sa yakap ng lalaking ito.
Ang malalaking ara niya ng marangyang ballroom ay nagbibigay ng ginintuang liwanag na tila nagpapabanal sa bawat panauhin na kabilang sa mataas na lipunan. Sa unang pagkakataon, nakatayo si Veronica sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang lalakaran niya, lalo na bilang asawa ng isang tinitingalang bilyonaryo. Suot niya ang isang kumikinang na pulang gown na humuhulma sa kanyang figura, habang ang lumang pilak na kwintas ng kanyang ina ay payapang nakasabit sa kanyang leeg. Ngunit sa kabila ng mamahaling sutla na nakabalot sa kanyang katawan at sa mga mapanghangang tingin ng mga taong nakapaligid sa kanila, hindi maalis ni Veronica ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Palihim niyang ikinukuskos ang kanyang magagaspang at kalyadong mga palad sa isa't isa. Pilit na itinatago ang mga ito sa likod ng malalapad na tupi ng kanyang damit. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang alila na nagpapanggap na reyna na anumang oras ay huhubaran ng maskara at ibabalik sa madilim at mausok na kusina. Napansin ni Tyrone ang tahimik na pagkabalisa ng dalaga. Hindi siya nagtanong o bumitaw ng anumang salita upang iparamdam na nakikita niya ang kahinaan nito. Sa halip, marahan niyang inabot ang kamay ni Veronica, ipinasok ang kanyang malalaki at maiinit na daliri sa pagitan ng mga nanginginig na daliri ng asawa. Ang simpleng pag-intertwine ng kanilang mga kamay ay tila isang matibay na angkla na nagpakalma sa rumaragasang alon ng kawalang kumpiyansa sa isipan ni Veronica. Nang mag-angat siya ng tingin, sinalubong siya ng mga mata ni Tyrone na nagpapahiwatig ng buong pagtanggap at kaligtasan. Mula sa isang madilim na sulok ng bulwagan, ang mga mata ni Mayet ay nagliliyab sa matinding inggit at pot. Hindi niya matanggap na ang babaeng madalas niyang utusang linisin ang kanyang mga sapatos ay ngayon ay hinahangaan ng lahat. Mas lalong kumukulo ang kanyang dugo nang makita niya si Tyrone na inakala niyang isang sunog at lumpong halimaw na nakatayo ng tuwid, makisig at nag-uumapaw sa kapangyarihan. Ang lalaking tinalikuran at pinandirihan niya ay siya palang mag-aangat kay Veronica sa pedestal na dapat sana ay kanya. Unti-unting gumapang ang laso ng pagkainggit sa kanyang utak. Nag-udyok sa kanya na gumawa ng isang hakbang upang sirain ang anumang kaligayahang nasisilayan niya sa mukha ng dalawang tao na nagmukha siyang tanga. Nang magpaalam si Veronica upang pumunta sa banyo para ayusin ang kanyang sarili, nakakita ng pagkakataon si Mayet. Dahan-dahan siyang lumapit kay Tyrone na tahimik na umiinom ng alak habang nagmamasid sa kawalan. Ipinakita ni Mayet ang isang mapanuksong na ngiti. Ang kanyang boses ay may halong pilit na pag-aalala at pait. Tyrone, you really think she's innocent, don't you? Malaming ngunit makamandag na panimula ni Mayet. You're being fooled. Ang babaeng pinulot namin sa basurahan ay hindi kasing linis ng inaakala mo. May kinakasama siyang lalaki, isang lumang kaibigan mula sa ampunan. Ginamit lang niya ang kasal ninyo para makakuha ng pera at buhayin ang palihim niyang kalaguyo. She is just using you to fund her filthy secrets. Nanatiling walang kibo si Tyrone. Walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang matigas na mukha. Ngunit ang kanyang mga panga ay bahagyang nag-igting. Nang makitang hindi nagpapakita ng reaksyon ng lalaki, palihim na nagbigay ng senya si Mayet sa isang inupahang tao. Sa paglalakad ni Veronica pabalik sa bulwagan, isang sinadyang pagbangga ang naganap. Sa gitna ng maikling paghingi ng paumanhin ng estranghero, isang makapal na sobre ang mabilis at lihim na naipasok sa loob ng bukas na handbag ng dalaga. Samantala, napansin ni Veronica na may isang mamamahayag na hindi nakatutok sa kanyang mukha ang kamera. Ang lente nito ay patuloy na nakatutok at kumukuha ng larawan sa lumang kwintas na suot niya. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang batok. Isang kutob na may malalim na layunin ang kakaibang atensyong yon. Natapos ang gabi at tuluyan silang lumisan. Sa loob ng gumagalaw at madilim na sasakyan, ang hangin sa pagitan ni Tyrone at Veronica ay naging napakabigat. Naramdaman ni Veronica
ang panlalamig ng kanyang asawa, isang malaking kaibahan sa init na ipinadama nito kanina. Upang kumuha ng panyo at punasan ang namumuong pawis sa kanyang mga palad, binuksan niya ang kanyang bag. Sa paghugot niya ng tela, sumama ang isang hindi pamilyar na sobre at nahulog ang mga nilalaman nito sa katabing upuan na gawa sa balat. Nagkalat ang mga litrato sa liwanag na nagmumula sa mga ilaw ng kalsada na dumadaan sa bintana. Nanlaki ang mga mata ni Veronica. Ang mga larawan ay nagpapakita ng isang babaeng kamukhang kamukha niya. Malapit na nakikipag-ugnayan sa isang hindi kilalang lalaki. Hawak ang mga kamay nito. At may kasama pang mga nakasulat na liham ng pag-ibig na naglalaman ng mga pangakong pera. Nanigas ang buong katawan ni Veronica. Nanikip ng husto ang kanyang lalamunan na tila may sumasakal sa kanya mula sa loob. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang walang kontrol habang pinagmamasdan ang pekeng ebidensya ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang lumang trauma ng panunumbat at paratang ni Doña Carmen ay mabilis na bumalot sa kanyang sistema. Dahan-dahang inabot ni Tyrone ang mga litrato, isa-isang pinagmamasdan sa ilalim ng malamig na dilim. Tumingin si Veronica sa kanya. Ang mga mata ay nagmamakaawa at puno ng matinding takot na baka itapon siyang muli tulad ng ginawa ng pamilyang nag-alaga sa kanya. Papaniwalaan ba ng lalaking ito ang laso ng paninira? O babasagin ba nito ang natitirang piraso ng kanyang puso? Ang tanging namayani sa loob ng sasakyan ay ang nakakabinging katahimikan na sinasabayan lamang ng mabigat at malalim na paghinga ni Tyrone. Ang mabigat na katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang malaking batong nakadagan sa dibdib ni Veronica. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang mga tainga. Ang mga pekeng litrato ay nakapatong sa kamay ni Tyrone, mga piraso ng kasinungalingan na nagbabantang durugin ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Hindi niya magawang magsalita. Natatakot siyang sa oras na bumuka ang kanyang bibig. Isang malakas na paghikbi ang kakawala at tuluyan siyang guguho sa harap ng lalaking unti-unti na niyang pinagkakatiwalaan. Tumingala siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na lumalabo dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Hinihintay ang hatol. Inaasahan na niya ang malamig na boses ng pag-aakusa, ang sigaw ng pagkadismaya, ang marahas na pagtataboy na nakasanayan na niyang tanggapin sa buong buhay niya. Ngunit sa halip na magalit, kinuha ni Tyrone ang mga litrato at walang pag-aalinlangang pinunit ang mga ito sa maliliit na piraso. Binuksan niya ang bintana at marahas na inihagis ang mga ito palabas. Hinahayaang liparin ng hangin ng gabi ang lason na nilikha ni Mayet. Hindi ako isang tangang nagpapadala sa salita ng iba, Veronica. Mariing pahayag ni Tyrone, ang kanyang boses ay may halong lamig, ngunit puno ng hindi matitinag na paninindigan. Ibinunyag niyang sa buong oras ng kanilang pananatili sa gala, may mga taong nagmamanman sa bawat kilos at galaw ni Mayet at ng mga kasabwat nito. Bago pa man ilagay ni Mayet ang mga yan sa bag mo, alam ko na ang bawat hakbang ng kanyang plano. Hinihintay ko lang kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Sa pagkarinig ng mga salitang yon, ang matinding pader na pilit itinatayo ni Veronica sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang takot na mawalan, ang sakit ng akusasyon, at ang bigat ng lahat ng paninirang dinanas niya sa loob ng maraming taon ay sabay-sabay na umapaw. Bumigay siya. Humagulgol siya ng malakas. Hindi na sinusubukang itago ang kanyang kahinaan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig ng walang kontrol habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naghuhuga sa lahat ng sakit at panggigipit na matagal niyang kinimkim. Nang makarating sila sa mansyon, maingat siyang inalalayan ni Tyrone papasok sa kanilang silid. Ang marangyang pulang gown ni Veronica ay basa na ng luha. Isinara ni Tyrone ang pinto, lumikha ng isang pribadong mundo kung saan walang puwang ang panghuhusga at pananakit.
Dahan-dahan niyang hinila si Veronica papalapit sa kanya. Ipinulupot ang kanyang matitibay na bisig sa nanginginig na katawan ng dalaga. Isinubsob ni Veronica ang kanyang mukha sa malapad na dibdib ni Tyrone at doon ipinagpatuloy ang kanyang pag-iyak. Hinayaan siya ni Tyrone na ilabas ang lahat ng sakit. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito, isang tahimik na pag-alo na mas makapangyarihan pa sa anumang salita. Nang unti-unting humupa ang kanyang mga hikbi, dahan-dahan nitong iniangat ang kanyang mukha. Gamit ang kanyang hinlalaki, maingat niyang pinunasan ang natitirang mga luha sa pisngi ni Veronica. Kinuha ni Tyrone ang magagaspang at kalyadong mga kamay ng dalaga. Hinaplos niya ang bawat pilat at kalyo na iniwan ng maraming taon ng pagkaalipin. Iniangat niya ito malapit sa kanyang mga labi at marahang hinalikan. Ang mga ito, bulong niya habang nakatitig sa mga mata ni Veronica, ay mga kamay ng isang mandirigma na hindi kailanman sumuko. Isang matinding alon ng emosyon ang muling dumaloy sa puso ni Veronica. Ngunit ngayon, hindi na ito sakit, kundi isang umaapaw na kaginhawaan at pagmamahal. Naglapat ang kanilang mga noo, sabay na dinarama ang init ng hininga ng isa't isa. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa utos o takot, kundi dahil sa kusang loob na pagnanais ng kanyang puso. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang mukha at hinalikan si Tyrone. Isang halik na puno ng pasasalamat, tiwala at pagsuko. Tinugon ni Tyrone ang kanyang halik nang may buong pag-iingat at pagmamahal. Isang tahimik na pangako na sa piling niya, hindi na kailanman muling masasaktan si Veronica. Ang liwanag sa loob ng kanilang silid ay dahan-dahang humina, habang ang dalawang sugatang kaluluwa ay magkayakap na naghahanap ng lunas hanggang sa pagsikat ng umaga. Kinaumagahan, pagkatapos ng isang tahimik na almusal, dinala ni Tyrone si Veronica sa kanyang pribadong opisina. Mula sa isang nakatagong vault sa likod ng malaking estante ng libro, kumuha siya ng isang maliit at itim na flash drive. Isinaksak niya ito sa laptop at hinarap ang screen kay Veronica. Ang liwanag mula sa monitor ay tumama sa mukha ng dalaga. Nagbibigay ng anino sa kanyang mga matang puno ng pag-asa at pangamba. Ito ang sagot sa pagkamatay ng mga magulang mo. Seryosong pahayag ni Tyrone, ang kanyang boses ay naglalaman ng bigat ng katotohanang malapit ng mabunyag. Handa ka na ba? Tinapos ni Tyrone ang mahabang pagkabitin ng kanyang mga salita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Veronica, naghihintay ng tugon ng anumang senyales na handa na ang dalaga sa bigat ng katotohanan. Dahan-dahan namang inabot ni Veronica ang kanyang nanginginig na kamay sa flash drive. Ang metal na bahagi nito ay malamig sa kanyang mga daliri. Tila isang susi na magbubukas hindi lamang ng mga lihim, kundi pati na rin ng mga sugat na matagal nang gumaling. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pilit na pinatitibay ang kanyang loob bago siya magbigay ng isang tahimik na tango. Walang sinabi si Tyrone. Pinihit niya ang laptop upang ganap na makita ni Veronica ang screen. Ang mga pixel ay dahan-dahang nagsama-sama upang bumuo ng isang malabong imahe ng isang lumang sasakyan, pamilyar sa mga alaala ng dalaga. Ito ang dashcam footage mula sa araw ng aksidente, ang araw kung kailan nawala ang kanyang mga magulang. Napanood ni Veronica ang bawat sandali sa tahimik na pagkabigla. Nakita niya ang isang itim na kotse na sadyang bumangga sa sasakyan ng kanyang ama. Isang marahas na puwersa na nagtulak dito palabas ng kalsada. Naramdaman ni Veronica ang biglaang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi siya makahinga. Ang nakakabinging katahimikan sa video ay mas masakit pa sa anumang ingay. Pagkatapos, isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa silid. Malinaw na narinig ni Veronica ang boses ni Don Federico de la Cruz, puno ng kasakiman at galit, na inuutos ang pagpatay upang mapagtakpan ang malawakang pandaraya sa pondo ng kanilang kumpanya. Bawat salita ng matanda ay tila isang matalim na balaraw na sumaksak ng paulit-ulit sa kanyang dibdib, dinudurog ang anumang natitirang piraso ng pag-asa
na ang lahat ay isang malaking pagkakamali lamang, isang matinding paghagulgol ang biglang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi niya na napigilan ang matinding sakit na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang bawat panunumbat na natanggap niya bilang isang alila, ang bawat butil ng bigas na kanyang kinain, ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Ang matinding utang na loob na ipinagkait niya sa pamilya de la Cruz ay tuluyang gumuho, napalitan ng isang umaapaw na galit na hindi kailanman niya naramdaman. Nang maramdaman niyang unti-unting humuhupa ang kanyang pagluha, dahan-dahan niyang inabot ang lumang kahon. Kinuha niya ang recipe book ng kanyang ina at maingat na ibinalik ito sa loob, kasama ang iba pang mga gamit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang kamay at sa hangin ay ibinulong niya ang isang tahimik na pangako sa kanyang ina na tapos na ang kanyang pag-iyak. Ang kalungkutan ay tuluyang napalitan ng isang malamig at nag-aapoy na paninindigan. Hindi na siya isang biktima, siya ay isang mandirigma na handang lumaban. Kailan ang ika-30 anniversary gala ng mga De La Cruz? Tanong ni Veronica. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Naglabas si Tyron ng isang maliit na telepono mula sa kanyang bulsa at binasa ang mensahe. Ang sabi ng source ko, may tumawag kay Don Federico tungkol sa paglipat ng mga pondo sa Cayman Islands. Hindi niya hahayaang mahulog ang mga ito sa kamay ng iba. Ang mga mata ni Tyron ay nagtagpo sa mata ni Veronica. Bukas ng gabi. Kinabukasan na ng gabi, ang malawak na daan patungo sa hotel na pinagdarausan ng ika-30 anniversary gala ng mga De La Cruz ay punong-puno ng mga mamahaling sasakyan. Isang itim na limousine ang marahang huminto sa harap ng entrance. Mula rito, dahan-dahang lumabas si Veronica. Suot niya ang isang nag-aapoy na pulang damit na sumasayaw sa bawat paggalaw ng kanyang katawan. Ang kanyang lumang pilak na kwintas ay maningning na nakasabit sa kanyang leeg. Mas matibay pa sa anumang ginto. Sa kanyang paghakbang sa marmol na sahig, ang tunog ng kanyang matataas na takong ay tila bawat hakbang ng isang reyna na handa sa isang malaking digmaan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng matinding galit at paninindigan. Sa gabi na ito, ang mga maskara ay tuluyang mahuhulog at ang katotohanan ay tuluyang babasag sa kaplastikan ng pamilya De La Cruz. Ang marangyang ballroom ng hotel ay punong-puno ng matataas na personalidad ng lipunan. Nagkalat ang mga tawa at bulong sa bawat sulok. Ang mga ilaw ng aranya ay kumikinang, nagbibigay ng isang formal at kaakit-akit na tanawin para sa ika-3 anniversary gala ng De La Cruz Group of Companies. Nakatayo si Veronica sa tabi ni Tyron. Ang kanyang pulang gown ay nagbibigay ng matinding kulay sa gitna ng maliliwanag na kasuotan ng mga panauhin. Hawak niya ang isang cocktail glass, ngunit hindi niya nagawang uminom. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa gitna ng entablado kung saan nakatayo si Don Federico at Doña Carmen kasama ang kanilang anak na si Mayet. Ang kanilang mga mukha ay nag-uumapaw sa kayabangan at pilit ng ngiti, nagbibigay ng mga papuri sa kanilang sarili sa harap ng madla. Lumapit sina Doña Carmen at Mayet kay Veronica. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pekeng na punggiti na may halong mapanuksong pagnanais na manakit. Inakbayan ni Mayet si Veronica, ngunit ang pagdampi ng kanyang braso ay puno ng pagkamuhi. Look at you, Veronica. Still acting like you belong here. Mayet's voice was a low, venomous whisper. Don't you ever forget you're just a replacement. Isang walang utang na loob na palamunin na pinulot lang sa basurahan. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa pangalan ng mga Silvestre. Dugtong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Dahil sa'yo, nawasak ang aming pamilya. Pero huwag kang mag-alala. Malapit ka nang magbayad sa lahat ng kasalanan mo. Kami ang magtatapos ng laro mo.
Sa halip na yumuko o umiyak, dahan-dahang inalis ni Veronica ang kamay ni Mayet sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng apoy na hindi kailanman nakita ng mag-ina. Naglakad si Veronica patungo sa gitna ng entablado. Tinawag ang pansin ng lahat. Kinuha niya ang mikropono mula kay Don Federico na natigilan sa biglaang pagdating ng dalaga. Hindi niya pinansin ang gulat na nagkalat sa mukha ng matanda o ang matinding pagkadismaya ni Doña Carmen na bakas sa kanyang mga mata. Sa isang tahimik na senyas mula kay Tyrone, ang mga ilaw sa buong ballroom ay dahan-dahang namatay. Iniiwan ang entablado sa madilim na liwanag habang ang malaking screen sa likuran ng stage ay biglang nag-iba ng ipinapakita. Mula sa mga litrato ng kasaysayan ng Dela Cruz Group of Companies, ang screen ay biglang napuno ng isang detalyadong financial statement. Ang mga numero at transaksyon ay malinaw na ipinapakita sa gitna ng katahimikan ng bulwagan. Sumunod dito ang mga lumang dokumento ng pagmamay-ari ng Silvestre Group kasama ang mga nawawalang pondo na inilipat ng palihim sa mga dummy corporation na konektado sa pangalan ni Don Federico. Ang mga tao sa bulwagan ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkabigla at pagkadismaya. Ngunit ang tunay na gulat ay dumating nang marinig ang audio recording. Ang boses ni Don Federico de la Cruz ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Malinaw na inuutos ang pagtanggal sa buhay ng mga magulang ni Veronica upang tuluyang matakpan ang kanyang pandaraya. Ang mga salita ng kasakiman at brutalidad ay nagdala ng matinding panlalamig sa bawat nakikinig. Isang malakas na pagbulong, isang kolektibong paghinga ng gulat, ang nagkalat sa buong bulwagan. Ang mga nagpupuring salita na kani-kanina lang ay ipinukol sa mga De La Cruz ay mabilis na napalitan ng matinding pagkamuhi at pagtanggi. Ang mga matataas na personalidad ng lipunan ay nandidiring lumayo sa pamilya De La Cruz, tila naiiwasan ang anumang koneksyon sa mga taong nabunyag ang kasamaan. Walang pag-aalinlangang pumasok ang mga pulis sa bulwagan. Dahan-dahang nilalapitan si Don Federico. Sa pagdampi ng malamig na posa sa pulsuhan ng matanda, isang matinding paghagulgol ang biglang kumawala mula kay Mayet. Hindi niya kinaya ang pagbagsak ng kanyang pamilya, ang pagkawasak ng kanilang pangalan sa harap ng buong lipunan. Sa matinding galit at pagkagulo, sinugod niya si Veronica. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at handang manakit. Ngunit bago pa man makalapit si Mayetemo, isang matangkad at malapad na balikat ang agad na humarang sa kanyang dadaanan. Mabilis na nakatayo si Tyrone sa harapan ni Veronica, naging isang matibay na pader upang protektahan ang kanyang asawa. Ang mga mata ni Tyrone ay nanlalamig at puno ng matinding paghamak. Tila sinasabi sa matanda na hindi na kailanman makakapanakit ang pamilya De La Cruz sa sino mang mahal niya. Nakadapa si Mayete sa sahig, humahagulgol habang sinisisi at minumura ang kanyang sariling ina. Ang kanilang pekeng pagmamahalan at pagkukunwari ay tuluyang gumuho sa oras ng krisis, naglalantad ng tunay na pagkatao ng bawat isa. Ang kanilang pamilya, na kani-kanina lang ay ipinagmamalaki ang kanilang 30 taon sa negosyo, ay gumuho sa isang iglap. Tiningnan siya ni Tyrone nang may nanlalamig na mga mata at sinabing, "Tapos na ang laro niyo. Wala na kayong mauuto." Sa gitna ng kaguluhan at pagbagsak ng mga De La Cruz, umikot si Veronica. Ang kanyang mukha ay kalmado na ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman pa rin ng apoy ng hustisya. Hawak ang kamay ni Tyrone. Naglakad sila palayo sa gumuho ng imperyo ng kanyang mga nangapi. Ang tunog ng posas na isinasara ay tila isang himig ng pagtatapos, isang huling paalam sa isang madilim na nakaraan. Ngunit para kay Veronica, ito ay simula pa lamang ng isang malayang bukas. Ang liwanag ng araw ay hindi na kasing ningning sa eskinita, kung saan nakatirik ang luma at masikip na apartment. Matapos ang iskandalo sa gala, si Don Federico de la Cruz ay tuluyang nakulong habang sina Doña Carmen at Mayet ay bumagsak sa kahirapan, napilitang tumira sa isang lugar na kailanman ay hindi nila inakalang paninirahan.
Ang mga tingin ng pagkamuhi at panlalait na kanilang inihagis kay Veronica noon ay siya namang natanggap nila ngayon mula sa mga kapitbahay na nakasaksi sa kanilang pagbagsak. Ang dating maringal na Doña Carmen ay ngayon ay isang matandang payat at gusgusin, habang si Mayet ay nawalan ng dating ganda at kinang, nabalutan ng pait at matinding pagkadismaya. Isang araw, dinalaw sila ni Veronica. Naglakad ang dalaga sa makipot at siksikang eskinita. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng isang kalmadong paninindigan. Hindi siya nagdamit ng marangya at walang bakas ng pagmamayabang sa kanyang mukha. Suot niya ang isang simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Ang dalaga na minsan nilang inalipusta ay ngayon ay nakatayo sa kanilang harapan, tila isang salamin na nagpapakita sa kanila ng kanilang sariling nakaraan. Nang makita nila si Veronica, agad na nag-alab ang galit sa mga mata ni Doña Carmen. Ano ang ginagawa mo rito? Pinuntahan mo ba kami para pagtawanan? Hindi ka ba satisfied na nawasak na ang buhay namin? Matalim na tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Gusto ko lang tapusin ang lahat. Kalmadong sagot ni Veronica. Inilabas niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang handbag. Sa loob nito, naroon ang eksaktong halaga ng lahat ng pinakain ninyo sa akin mula noong bata pa ako, kasama ang interest. Dahan-dahan niyang inilapag ang sobre sa basag na mesa sa harap ng dalawa. Sa ibabaw nito, mayroon ding isang maliit at lumang barya. Ito ang pambayad sa pinakahuling barya na ibinigay ninyo sa akin. Simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Bayad na ako sa lahat ng utang na loob ko sa inyo. Hinding-hindi na ako muling magpapakita sa inyo. Napatulala si Doña Carmen at Mayet. Hindi sila makapaniwala na ibabalik ni Veronica ang utang na matagal nilang isinusumbat. Ang mga salita ni Veronica ay hindi lamang nagtapos ng isang relasyon. Winakasan nito ang matagal ng sumpa ng utang na loob na naging kadena sa kanyang buhay. Walang anumang paghamak sa kanyang boses, tanging isang malalim na pagpapalaya. Sa pagtalikod ni Veronica, ang matinding pagkadismaya at pagsisisi ay malinaw na nakaguhit sa mga mukha ng mag-ina. Ang kanilang kaligayahan ay nawasak sa mismong paraan na sinira nila ang buhay ng iba. Lumabas si Veronica mula sa madilim at makipot na eskinita. Sa kabilang dulo, naghihintay si Tyrone. Nakasandal siya sa gilid ng isang itim na sasakyan. Ang kanyang mukha ay may mainit na ngiti na nagpapawis sa anumang natitirang anino sa kanyang nakaraan. Sa pagdampi ng sariwang hangin sa kanyang mukha, huminga ng malalim si Veronica. Napansin niyang ang gaan-gaan na ng kanyang mga balikat. Tila nawala ang isang malaking bato na dekada niyang bitbit. Ang bigat ng utang na loob ay tuluyan ng nalaglag. Ang kanyang puso ay ngayon ay malaya. Walang bakas ng galit, tanging kapayapaan. Binuksan ni Tyrone ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Veronica, puno ng paghanga at pagmamahal. Habang inaalalayan siya papasok, dahan-dahang lumapit si Tyrone at bumulong sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay mainit at matamis. Ngayong malaya ka na mula sa nakaraan, may isang bagay pa tayong kailangang ayusin tungkol sa ating kinabukasan. Ang alon ng dagat ay marahang umalingaw-ngaw mula sa malayo, tila isang paanyaya sa isang bagong simula. Ang tanawin ng palubog na araw ay unti-unting lumitaw sa likod ng mga gusali, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong kapaligiran, sumasalamin sa bagong pag-asa na naghihintay sa dalawa. Ang ginintuang sikat ng araw ay marahang lumulubog sa abot-tanaw, nagpipinta ng isang malalim na kulay kahel sa malawak na karagatan. Sa tahimik na daungan, naglalakad sina Veronica at Tyrone, magkahawak ang mga kamay. Ang hangin ay sariwa, nagdadala ng halimuyak ng alat at kalayaan. Ang mga sugat ni Tyrone, ang pilat sa kanyang pisngi, ay hindi na niya pilit na itinatago. Sa mga mata ni Veronica,
Hindi yun marka ng kapansanan, kundi simbolo ng kanyang katatagan, ng kanyang nakaraan na humubog sa kanyang pagkatao. Ito ay bahagi na ng kanyang kwento at sa piling ni Veronica, buo siya. Matagal kong inakala na ang pagpapatawad ay para sa mga De La Cruz. Mahinahong panimula ni Veronica, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa umaalong dagat. Na para sa kanila iyon upang makatulog sila ng mahimbing sa gabi. Ngunit ngayon ko lang naintindihan, pinatawad ko sila hindi para iligtas ang kanilang kaluluwa, kundi para iligtas ang akin. Para tuluyan akong makalaya sa laso ng galit at puot na matagal kong pinasan. Sa paglaya ng aking puso mula sa lahat ng sakit, doon ko natagpuan ang tunay kong kapayapaan. Bumaling si Tyron kay Veronica. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at may isang maliit na velvet box ang dahan-dahang lumabas mula sa bulsa ng kanyang suit. Lumuhod siya sa buhangin sa mismong tabing dagat kung saan ang mga alon ay marahang humahalik sa pampang. Hindi ka kailanman naging pamalit, Veronica, malambot niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na himig ng hangin. Simula pa noon, ikaw lang ang una at huli kong pinili. Noon pa man, ang puso ko ay para lang sa'yo. Hindi kita kayang ipagpalit sa kahit kanino. Bibigyan mo ba ako ng karangalang alagaan ka at mahalin ka sa buong buhay ko? Hindi bilang isang asawang binili o ipinagpalit, kundi bilang isang babaeng pinili ko. Isang matinding alon ng kaligayahan ang sabay-sabay na umapaw sa puso ni Veronica. Ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon ay mga luha na ng sukdulang kaligayahan at umaapaw na pag-ibig. Hindi niya na kailangan pang magsalita. Tumango siya. Ang kanyang buong pagkatao ay nagpapakita ng isang buong pusong oo. Mahigpit niyang niyakap si Tyron. Ipinulupot ang kanyang mga bisig sa leeg ng lalaki at doon, sa ilalim ng ginintuang kalangitan, sila ay nanatiling magkayakap, dalawang sugatang kaluluwa na nakatagpo ng lunas at pag-ibig sa piling ng isa't isa. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila isang kanta ng pasasalamat, isang pangako ng pag-ibig na tatagal habang buhay. Sa bawat haplos ni Veronica sa pilat ni Tyron sa pisngi, hindi na ito ang marka ng isang trahedya, kundi isang simbolo ng pagtanggap at pagmamahal. Dahil sa dulo ng lahat ng pagsubok, natututunan ni Veronica na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa mga pekeng pag-uugali o sa mga panlabas na anyo. Ito ay nakikita ng mga matang nagmamahal ng totoo. Hindi kailanman dapat magpaalipin sa pekeng utang na loob na sumisira sa pagkatao. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi naniningil ng pagmamahal. Ang tunay na pamilya ay nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. At sa paghahanap ng kalayaan mula sa mga kadena ng nakaraan, natagpuan niya ang tunay niyang tahanan sa piling ng lalaking nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-ibig.